Josue. Ang aklat ni Josue ay kasaysayan ng pagsakop ng Israel sa lupain ng Kanaan sa pangunguna ni Josue, ang kahalili ni Moises. Kabilang sa mahalagang pangyayari ang pagtawid sa Jordan, ang pagbaksak ng Jericho, ang labanan sa Ai, at ang pag-uulit ng tipan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang pinakabantog na talata sa aklat na ito ay, "Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, sa Diyos kami maglilingkod." Kabanata 24, versikulo 15. Unang kabanata. Pagkamatay ni Moises na lingkod ng Diyos, sinabi ng Diyos kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, "Patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayoy humanda ka at ang buong Israel, at tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan, ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran, mula sa lupain ng mga Hiteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita, gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan na hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat ako ang iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaya't ipinag-utos ni Josue sa mga pinuno ng bayan, libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ang pagkain ng mga tao. Sa ikatlong araw, tatawid tayo ng ilog Jordan upang sakupin ang lupaing ibinibigay sa atin ng Diyos. Sinabi naman ni Josue sa mga lipi ni Ruben, Gad at sa kalahating lipi ni Manases, alalahanin ninyo ang sinabi sa inyo ni Moises na lingkod ng Diyos. Ibibigay sa inyo ng Diyos ang lupaing ito upang dito kayo manirahan. Ang inyong mga asawa, mga anak, at mga kawan ay maiiwan sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises sa silangan ng Jordan. Ngunit ang inyong mga mandirigma ay tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila sa pakikidigma. Kapag nasakop na rin nila ang mga lupaing ibinigay sa kanila ng Diyos, maaari na kayong bumalik at manirahan dito sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Diyos. Sumagot sila kay Josue, Gagawin namin ang lahat ng sinabi mo at pupunta kami saan mo man kami gustong papuntahin. Kung paanong sinunod namin si Moises, susundin ka rin namin ng gayon. Samahan ka nawa ng Diyos tulad ng ginawa niya kay Moises. Ang sinumang tututol o susuway sa utos mo ay dapat patayin, kaya't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ikalawang kabanata. Buhat sa kampo ng Sitim, si Josue na anak ni Nun ay nagpadala ng 2 espiya. Sila'y pinagbilinan niya ng ganito, "Pumunta kayo sa lupain ng Kanaan. Manmanan ninyo ito, lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho." Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, at doon sila nagpalipas ng gabi. Nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Kaya't ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinasabi, "Ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo. Naparito ang mga iyan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain." Ngunit itinago ni Rahab ang 2 at pagkatapos ay ganito ang isinagot, "Mayroon nga pong mga lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila nang isasara na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim.
Hindi ko po natanong kung saan sila papunta. Ngunit kung hahabulin ninyo agad ay aabutan pa ninyo. Sa itaas ng bubong niya pinatago ang 2 espiya at tinabunan ng mga tangkay ng lino na isinalansa niya roon. Hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang 2 espiya hanggang sa tawiran ng ilog Jordan. Pagkalabas ng mga humahabol, isinara ang pinto ng lungsod. Bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, "Alam kong ibinigay na sa inyo ng Diyos ang lupaing ito at ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ng Diyos ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan, at nilipol ang kanilang mga hukbo. Kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo, sapagkat ang Diyos na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. Kaya ngayon ipangako ninyo sa ngalan ng Diyos na hindi ninyo gagawa ng masama ang aking sambahayan, alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang katibayang ililigtas ninyo ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid at ang kanilang mga pamilya. Katibayang hindi ninyo kami hahayaang mapatay." Sinabi sa kanya ng mga espiya, "Ang buhay namin ang garantiya sa buhay ninyo. Huwag mo lamang ipagsasabi ang pakay namin dito. Ipinapangako naming walang masamang mangyayari sa inyo kapag ibinigay na sa amin ng Diyos ang lupaing ito." Nakakabit sa pader ng lungsod ang bahay ni Rahab, kaya't buhat sa kanyang bintanay, inihugos niya sa labas ng lungsod ang 2 espiya. Ngunit bago sila umalis, sila'y pinagbilinan niya ng ganito, "Pumunta muna kayo sa kaburulan at magtago kayo roon ng 3 araw upang hindi kayo makita ng mga tauhan ng hari. Kapag nakabalik na sila sa lungsod, saka na kayo lumakad." Sinabi naman sa kanya ng 2, "Tutuparin namin ang aming pangako alang-alang sa iyo. Kailangan gawin mo ito. Pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming bababaan. Tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama't ina, ang iyong mga kapatid at ang buong angka ng iyong ama. Hindi kami mananagot kung may lumabas ng bahay at mapatay, ngunit pananagutan namin kapag may nasaktan sa sinumang nasa loob ng bahay. Subalit kapag ipinagsabi mo itong ating pinag-usapan, huwag mo nang asahan ang pangako namin sa iyo." Pumayag ang babae at pagkatapos ay pinaalis na ang mga espiya. Pagkatapos itinali niya sa labas ng bintana ang lubid na pula. Pumunta nga ang mga espiya sa kaburulan at 3 araw na nagtago roon habang pinaghahanap sila ng mga tauhan ng hari. Pagkatapos, bumalik na ang mga ito sa lungsod nang hindi nila makita ang mga espiya. Bumaba naman mula sa kaburulan ng mga espiya, tumawid ng ilog at nagbalik kay Josue. Iniulat nila kay Josue ang buong pangyayari. "Ibinigay na sa atin ng Diyos ang lupaing iyon," ang sabi nila. "Mabanggit lamang ang pangalan natin nangangatog na sa takot ang mga taga roon." 3 kabanata. Maagang maaga pa'y gumising na si Josue at ang buong Israel. Umalis sila sa Sitim patungong ilog Jordan at nagkampo sila sa pampang nito bago tumawid. Pagkalipas ng 3 araw, naglibot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, "Kapag nakita ninyong dala ng mga paring Levita ang kabanantipan ng Diyos, lumakad na kayo at sumunod doon. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan, sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kabanantipan. Paunahin ninyo ito ng mga 900 metro." Sinabi naman ni Josue sa mga tao, "Linisin ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ng Diyos." Pagkatapos ay inutusan niya ang mga paring Levita, "Buhatin na ninyo ang kabanantipan at mauna kayo sa mga taong bayan." At iyon nga ang ginawa nila. Sinabi ng Diyos kay Josue, "Sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mababatid nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga paring Levita na magdadala ng kabanantipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan. Ngunit pagdating nila sa tubig sa pangpang nito ay huminto muna sila." At tinawag ni Josue ang mga tao at sinabi sa kanila, "Halikayo at pakinggan ninyo ang ipinapasabi ng Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon,
Lilipulin niya ang mga Kananeo, ang mga Heteo, ang mga Hivita, ang mga Perezeo, ang mga Gergeseo, ang mga Amoreo at ang mga Heboseo. Ang kaba ng tipan ng Panginoon ng buong mundo ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Kapag tumuntong na sa tubig ang mga paring may dala ng kaba ng tipan ng Diyos, ang Panginoon ng buong mundo, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kaba ng tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga paring may dala ng kaba ng tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig. At ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lunsod na nasa tabi ng Zaretan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kaba ng tipan, hanggang sa makatawid sa kabilang pangpang ang buong sambayanang Israel. Ika-4 na kabanata. Nang makatawid na sa ilog Jordan ang buong sambayanan, sinabi ng Diyos kay Josue, "Pumili ka ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi. Pakuhanin mo sila ng tigi-isang bato sa gitna ng Jordan. Sa mismong kinatayuan ng mga pari, ipadala mo sa kanila ang mga bato at ilagay sa pagkakampuhan ninyo ngayong gabi." Tinawag nga ni Josue ang 12 lalaking pinili niya at sinabi sa kanila, "Mauna kayo sa kaba ng tipan ng Diyos. Pagdating ninyo sa gitna ng ilog Jordan, kumuha kayo ng tigi-isang bato. Pasanin ninyo ang mga ito, isa para sa bawat lipi ng Israel. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa bayang Israel sa mga ginawa ng Diyos. Kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyong tumigil ang pag-agos ng ilog Jordan nang itawid ang kaba ng tipan ng Diyos. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa Israel ng mga pangyayaring ito habang panahon." Ginawa nga ng 12 ang iniutos sa kanila ni Josue. Tulad ng sinabi ng Diyos kay Josue, kumuha sila ng 12 bato sa gitna ng ilog, isa para sa bawat lipi ng Israel. Dinala nila ang mga bato sa kanilang pinagkampuhan. Naglagay rin si Josue ng 12 bato sa gitna ng ilog Jordan, sa lugar na kinatayuan ng mga paring may dala ng kaba ng tipan. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Nanatili sa gitna ng ilog Jordan ang mga pari, hanggang sa maisagawa ng mga tao ang lahat ng mga iniutos ng Diyos kay Josue upang kanilang gawin. Natupad ang lahat ayon sa iniutos ni Moises kay Josue. Nagmamadaling tumawid ang mga tao. Pagkatawid nila, itinawid din ang kaba ng tipan at ang mga pari muling nauna sa mga taong bayan. Tumawid din at nanguna sa bayan ang mga lalaking sandatahan buhat sa lipi ni Ruben, Gad at kalahati ng lipi ni Manases ayon sa iniutos ni Moises. May 40,000 mandirigma ang dumaan sa harapan ng kaba ng Diyos patungo sa kapatagan ng Jericho. Sa araw na iyon, ginawang dakila ng Diyos si Josue sa paningin ng buong Israel, at siya'y iginalang nila habang siya'y nabubuhay, tulad ng ginawa nila kay Moises. Iniutos ng Diyos kay Josue, "Sabihin mo sa mga paring may dala ng kaba ng tipan na umahon na sila sa Jordan." Ganoon nga ang ginawa ni Josue. Nang makaahon ng mga paring may dala ng kaba ng tipan, muling umagos ang ilog at umapaw sa pangpang ang tubig. Ika-10 araw ng unang buwan ng taon, nang tumawid ng ilog Jordan ang bayang Israel. Nagkampo sila sa Gilgal na nasa silangan ng Jericho. Doon inilagay ni Josue ang 12 bato na ipinakuha niya sa Jordan. Pagkatapos, sinabi niya sa bayang Israel, "Kapag itinanong sa inyo ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyo sa kanila na lumakad sa tuyong lupa ang bayang Israel nang tumawid sa ilog Jordan. Sabihin din ninyo na pinatuyo ng Diyos ang tubig ng Jordan habang kayo'y tumatawid, tulad ng ginawa niya sa dagat na pula habang kami tumatawid noon. Sa ganitong paraan, kikilalanin ng lahat ng tao sa daigdig ang kapangyarihan ng Diyos at pararangalan ninyo ang Diyos.
sa habang panahon. Ikalimang kabanata. Nabalitaan ng mga haring Amoreo na nasa kanluran ng Jordan at ng mga haring Cananeo na nasa baybayin ng dagat Mediteraneo na pinatuyo ng Diyos ang ilog Jordan nang tumawid ang bayang Israel. Dahil dito'y natakot silang lahat at nasiraan sila ng loob sa pagdating ng mga Israelita. Sinabi ng Diyos kay Josue, "Kumuha ka ng batong matalim, gawin mong panghiwa at tuliin mo ang mga kalalakihan ng Israel." Gayon nga ang ginawa ni Josue. Tinuli niya ang mga lalaki sa isang lugar na tinatawag na burol ng pagtutuli. Ginawa niya ito sapagkat namatay na ang lahat ng mga lalaking may sapat na gulang upang makipagdigma sa panahon ng paglalakbay noong sila'y umalis sa Ehipto. Ang mga iyon ay pawang tuli na, ngunit ang mga isinilang sa panahon ng paglalakbay sa ilang ay hindi pa. 40 taon nang naglakbay sa ilang ang bayang Israel hanggang sa namatay lahat ang mga lalaking may sapat na gulang upang makipagdigma nang sila'y umalis sa Ehipto. Sinuway nila ang Diyos. Kaya sinabi niya sa kanila na hindi nila makikita ang mayaman at masaganang lupain na ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Ang kanilang mga anak na lalaki na humalili sa kanila ang tinuli ni Josue, sapagkat ang mga ito'y hindi tinuli ng panahon ng paglalakbay. Matapos tuliin ang lahat ng kalalakihan, nanatili sa kampo ang buong bayan hanggang sa gumaling ang mga sugat. At sinabi ng Diyos kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto." Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Gilgal magpahanggang ngayon. Samantalang ang mga Israelita ay nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong kinagabihan ng 14 na araw ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa. Kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing iyon, sinangag na trigo at tinapay na walang pampaalsa. Hindi na muling umulan pa ng mana nang makakain na sila ng mga inani nila sa lupain ng Kanaan. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang kinakain. Minsay napadako si Josue malapit sa Jericho nang biglang napakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan ito ni Josue at tinanong, "Ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway?" "Hindi," sagot ng lalaki. "Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ng Diyos." Nagpatira pa si Josue at sumamba. Sinabi niya, "Ano po ang ipinag-uutos ng Diyos sa kanyang alipin?" Sumagot ang pinuno ng hukbo ng Diyos, "Alisin mo ang iyong mga sandalyas sapagkat lupang banal ang iyong tinutuntungan." At ginawa nga ni Josue ang iniutos sa kanya. Ika-6 na kabanata. Isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ng Diyos kay Josue, "Pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho, minsan 1 araw sa loob ng 6 na araw. Pauunahin mo sa kaba ng tipan ang 7 paring may dalang mga trompeta na yari sa sungay. Sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at ihipan ng mga pari ang dala nilang trompeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babaksak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat." Kaya tinawag ni Josue ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, "Dalhin ninyo ang kaba ng tipan ng Diyos. Mauuna ang 7 paring may dalang mga trompeta." At sinabi naman niya sa mga taong bayan, "Lumakad na kayo, lumigid kayo sa lungsod, at paunahin ninyo sa kaba ng tipan ng Diyos ang mga sandatahang lalaki." Tulad ng sinabi ni Josue, lumakad nga sa unahan ng kaba ng tipan ang 7 paring may dalang trompeta, at habang lumalakad ay hinihipa nila ang mga ito. Nauuna sa mga pari ang unang hanay ng mga kawal. Kasunod naman ang kaba ng tipan ng mga kawal na nasa panghuling hanay. Samantala, walang tigil ang tunog ng mga trompeta. Ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, "Huwag kayong sisigaw o magsasalita man, hanggang hindi ko kayo binibigyan ng hudyat." Sa utos nga ni Josue,
Iniligid nilang minsan sa lungsod ang kabanang tipan ng Diyos. Pagkatapos bumalik sila sa kampo at doon sila nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, maagang bumangon si Josue. Binuhat ng mga pari ang kabanang tipan ng Diyos. At muling nauna rito ang 7 pari na walang tigil sa pag-ihip ng dala nilang trompeta. Muling pumwesto sa unahan nila ang unang hanay ng mga kawal. Samantalang ang mga panghuling hanay ay nasa likuran ng kabanang tipan ng Diyos. Patuloy ang pag-ihip sa mga trompeta. Nilibot nga nilang minsan ang lungsod noong 2nd araw at pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampo. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. Nang 7th araw, bumangon sila ng magbukang liwayway at lumibot ng 7 beses sa lungsod. Noon lamang nila ito nilibot ng 7 beses. Sa 7th libot, hinipa ng mga pari ang mga trompeta at iniutos ni Josue sa mga tao. Sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ng Diyos ang lungsod. Ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay wawasakin bilang handog sa Diyos. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas, sapagkat itinago niya ang ating mga isinugo roon. At huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso o bakal ay nakalaan para sa Diyos at dapat ilagay sa kabangyaman ng Diyos. Kaya't hinipan nga ng mga pari ang mga trompeta at nagsigawan ng napakalakas ang mga tao nang marinig iyon. Bumaksak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Pinatay nila ang lahat ng tao sa lungsod, lalaki't babae, matanda't bata, at pati mga asno, baka at tupa. Sinabi ni Josue sa 2 espiya na isinugo niya noon, "Pumunta kayo sa bahay ng babae ninyong tinuluyan. Ilabas ninyo siya at ang buo niyang angkan, ayon sa inyong pangako sa kanya." Pumunta nga sila at inilabas si Rahab, ang kanyang ama't ina, mga kapatid at mga alipin. Inilabas din nila pati ang kanyang mga kamag-anak at dinalang lahat sa kampo ng Israel. Pagkatapos ay sinunog nila ang lungsod at tinupok ang lahat ng bagay na naroon, liban sa mga yari sa ginto, pilak, tanso o bakal. Ang mga ito'y inilagay nila sa kabangyaman ng Diyos. Si Rahab na isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw ay iniligtas ni Josue, pati ang buong angka nito, sapagkat itinago nito ang mga lalaking isinugo upang lihim na magmanman sa Jericho. Ang mga naging anak at sumunod na salinlahin ni Rahab ay nanirahan sa Israel hanggang sa araw na ito. Noon day pinanumpa ni Josue ang buong bayan sa pangalan ng Diyos. Sinabi niya, "Sumpain ang sinumang magtatayong muli ng lungsod na ito ng Jericho. Mamamatay ang anak na pangalay ng sinumang muling maglalagay ng mga saliga nito. Mamamatay ang anak na bunso na magbabango muli ng kanyang mga pintuan." Pinatnubayan ng Diyos si Josue at naging tanyag ang kanyang pangalan sa lupaing iyon. 7 Kabanata. Ngunit nilabag ng Israel ang utos ng Diyos na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na ipinawawasak ng Diyos bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Carmi, apo ni Sabdi at apo sa tuhod ni Zerah, mula sa lipi ni Juda, ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin, kaya't nagalit sa kanila ang Diyos. Samantala, nagsugo si Josue ng ilang tao buhat sa Jericho upang lihim na magmanman sa lungsod ng Ai na nasa silangan ng Bethel at malapit sa Betaben. Pagbabalik nila ay sinabi nila kay Josue, "Hindi na po kailangan pumaroon ng lahat. Magpadala lamang kayo ng mga 2,000 hanggang 3,000 mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng Ai. Huwag na ninyong pagurin ang lahat, sapagkat maliit lang ang lungsod na iyon." Kaya 3,000 Israelita lang ang sumalakay sa Ai, ngunit sila'y naitaboy ng mga taga roon. Hinabol sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa tibagan ng bato. 36 ang napatay sa kanila nang sila'y umatras pababa sa bundok, kaya't natakot sila at nasiraan ng loob. Pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kabanang tipan ng Diyos. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. At sinabi ni Josue,
Panginoong Diyos, bakit pa ninyo kami pinatawid ng ilog Jordan kung ipalilipol din lamang sa mga Amoreo? Mabuti pa'y nanatili na kami sa kabila ng Jordan. Anong sasabihin ko, Panginoon, ngayong umatras sa labanan ng bayang Israel? Mababalitaan ito ng mga Kananeo at ng iba pang naninirahan sa lupaing ito. Pagtutulong-tulungan nila kaming lipulin sa balat ng lupa. Wala po ba kayong gagawin upang ipagtanggol ang inyong dakilang pangalan? Sumagot ang Diyos, "Tumayo ka! Bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Nagkasala ang bayang Israel. Sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila, sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin. Ninakaw nila ang mga iyon, itinago at isinama sa kanilang mga ari-arian. Iyan ang dahilan, kaya sila natalo ng kanilang kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Tumayo ka at sabihin mo sa bayan na maghanda sila bukas sa pagharap sa akin. Sapagkat ako ang Diyos ng Israel, ay ganito ang sasabihin. Ikaw rin, Israel, ay dapat wasakin, sapagkat may nagtatago sa inyo ng mga bagay na ipinag-utos kong wasakin. Hindi kayo makakaharap sa inyong mga kaaway, hanggang hindi naaalis sa inyo ang mga bagay na iyan. Kaya bukas ng umaga, haharap kayo sa akin ayon sa inyong lipi. Ang liping mapili ko ay hahanay ayon sa kani-kanilang angkan. Ang angkan naman na mapili ko ay hahanay rin ayon sa kani-kanilang sambahayan. At ang sambahayang mapili ko ay hahanay na isa-isa. Ang kakitaan ng mga bagay na ipinag-utos kong wasakin ay siyang ihahagi sa apoy, kasama ang kanyang sambahayan at mga ari-arian, sapagkat hindi niya iginalang ang kasunduang ibinigay ko sa kanila at nagdulot siya ng napakalaking kahihiyan sa buong Israel. Kinabukasan, maagang bumangon si Josue at pinahanay ang buong Israel ayon sa kani-kanilang lipi at napili ang lipi ni Juda. Tinawag ang lipi ni Juda at napili ang angkan ni Zera. Tinawag ang angkan ni Zera at napili ang sambahayan ni Zabde. Tinawag ang sambahayan ni Zabde at napili si Akan, na anak ni Carmi at apo ni Zabde na anak ni Zira. Kaya't sinabi ni Josue kay Akan, "Anak, nasa harapan ka ng Diyos ng Israel. Igalang mo ang kanyang pangalan. Magsabi ka ng totoo. Huwag kang magkakaila ng anuman. Ano ang ginawa mo?" Sumagot si Akan, "Totoo pong nagkasala ako sa Diyos ng Israel. Sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho, may nakita akong isang mamahaling balabal na yari sa Babylonia. Halos 8 librang pilak at isang baretang ginto na mahigit pang 2 libra. Kinuha ko ang mga iyon at ibinaon sa lupa, sa loob ng aking tolda. Nasa kailaliman po ang pilak." Nagsugo si Josue ng 2 tao na patakbong pumunta sa tolda ni Akan. Nakabaon nga roon ang damit at nasa ilalim nito ang pilak. Iniharap nila kay Josue at sa buong Israel ang lahat ng iyon at inilatag sa harapan ng Diyos. Dinala ni Josue at ng buong bayan si Akan, gayon din ang pilak, ang damit at ang barang ginto sa libis ng kaguluhan. Isinama rin nila ang kanyang asawa, mga anak, mga baka, kabayo at tupa, tolda at lahat niyang ari-arian. At sinabi ni Josue, "Bakit mo kami ipinahamak? Ikaw naman ngayon ang ipapahamak ng Diyos." At pinagbabato ng buong bayan si Akan at ang buo niyang sambahayan hanggang mamatay. Sinunog silang lahat kasama ng kanilang ari-arian. Pagkatapos, tinabunan nila ng mga bato. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Nawala ang galit ng Diyos. Mula noon, ang puok na iyo'y tinawag na libis ng kaguluhan. 8 kabanata. At sinabi ng Diyos kay Josue, "Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Tipunin mo ang lahat mong mga kawal at salakayin ninyo ang lungsod ng Ai. Ibibigay ko sa inyo ang hari ng Ai, ang kanyang mga tauhan, lungsod at mga lupain. Gagawin ninyo sa Ai ang ginawa ninyo sa Jericho. Ngunit maaari ninyong kunin ang kanilang mga alagang hayop at mga ari-arian. Maghanda kayo at salakayin ninyo ang lungsod buhat sa likuran." Inihanda nga ni Josue ang lahat niyang kawal upang salakayin ang Ai. Pumili siya ng 30,000 magigiting na kawal
at kinagabihay pinalabas ng kampo. Ganito ang tagubilin niya sa kanila. Magtago kayo sa dakong likuran ng lungsod sa di kalayuan at humanda kayong sumalakay sa anumang oras. Kami ng mga kasama ko ay sasalakay sa harapan. Kapag hinabol kami ng mga taga-lungsod, aatras kami gaya ng ginawa natin noong nakaraan. Aakalain nilang natakot kami tulad noong una. Kaya habulin nila kami hanggang sa sila'y mapalayo sa lungsod. Lalabas naman kayo sa inyong pinagtataguan at papasukin ninyo ang lungsod. Ito'y ibibigay sa inyo ng inyong Diyos. Kapag nasakop na ninyo ang lungsod, sunugin ninyo ito, gaya ng sinabi ng Diyos. Tandaan ninyo ang mga tagubilin kong ito. Pinalabas nga sila ni Josue at sila'y nagtago sa dakong likuran ng Ai, sa pagitan nito at ng Bethel. Samantala, nanatili si Josue sa kampo kasama ng ibang tauhan ng Israel. Kinabukasan, maaga pa'y bumangon na si Josue at tinipon ang buong hukbo. Siya at ang mga pinuno ng Israel ang nanguna patungo sa Ai. Pumunta sila sa gawing bukanan ng lungsod at nagtayo ng kampo sa harap niyon, sa gawing hilaga. Isang libis ang nasa pagitan nila at ng lungsod ng Ai. Nagbukod si Josue ng 5,000 mandirigma na pinakubli niya sa kanluran ng lungsod, sa pagitan nito at ng Bethel. Ganito ang hanay ng mga kawal sa simula ng labanan. Ang pinakamalaking bahagi ay sa harapan sa dakong hilaga ng lungsod, at ang mga nakakubling mandirigma sa gawing kanluran naman. Sa libis na iyon nagpalipas ng gabi si Josue. Hindi nag-aksaya ng panahon ng hari at ang mga taga-Ai nang makita ang pangkat ni Josue. Lumabas sila ng lungsod at nilusob ang hukbo ng Israel sa kapatagan ng Jordan sa dating pinaglabanan nila. Wala silang malay na may sasalakay sa kanilang likuran. Si Josue naman at ang mga kasama niya ay nagkunwaring natatalo at umatras patungo sa ilang. Kaya't hinabol sila ng lahat ng kalalakihan ng Ai hanggang sa mapalayo sila sa lungsod. Lahat ng lalaki sa Ai at sa Bethel ay sumama sa paghabol sa mga Israelita at naiwang walang bantay ang lungsod. Noon sinabi ng Diyos kay Josue, "Ituro mo sa Ai ang iyong sibat. Ito'y ibinibigay ko sa inyo ngayon." Ganoon nga ang ginawa ni Josue. Pagkataas ng kanyang kamay, naglabasan ng mga tauhan niya sa kanilang pinagtataguan. Pinasok nila ang lungsod at sinunog iyon. Nang lumingon ang mga taga-Ai, nakita nilang abot sa langit ang usok na nagmumula sa lungsod. Hindi naman sila makasulong o makaurong. Bigla silang hinarap ng mga Israelitang hinahabol nilang patungo sa ilang. Sapagkat nang makita ni Josue at ng mga Israelita na ang mga kasama nilang nakakublay, pumasok na sa lungsod at ito'y nasusunog na. Bumalik sila at pinagpapatay ang mga taga-Ai. Dumagsa rin buhat sa lungsod ang mga Israelitang pumasok doon, kaya't ganap na napalibutan ang mga taga-Ai. Namatay silang lahat at walang nakaligtas o nakatakas na isa man. Ang hari lang ang binihag nilang buhay at dinala kay Josue. Napatay nga ng mga Israelita ang lahat ng humabol sa kanila. Pagkatapos, bumalik sila sa lungsod at nilipol din ang lahat ng naiwan doon. Nang araw na iyon ay pinuksa nila ang lahat ng tao sa Ai at may 12,000 ang namatay. Patuloy na itinuro ni Josue sa Ai ang kanyang sibat hanggang sa mapatay ang lahat ng taga roon. Walang kinuha ang mga Israelita mula sa lungsod kundi ang mga baka at mga ari-arian, ayon sa sinabi ng Diyos kay Josue. Sinunog ni Josue ang Ai at iniwang wasak tulad ng makikita hanggang sa ngayon. Ipinabitay niya ang hari sa isang punong kahoy at pinabayaan doon ang bangkay hanggang sumapit ang dilim. Paglubog ng araw, ipinababa niya ang bangkay at ipinatapon sa may pintuan ng lungsod. Pinatabunan niya iyon ng malalaking bato na makikita pa roon magpahanggang ngayon. Nagtayo si Josue ng isang altar sa bundok ng Ebal para sa Diyos ng Israel. Mga batong hindi tinapyas ng pait ang ginamit niya sa altar ayon sa bili ni Moises at nasasaad sa kautusan. Sa ibabaw ng altar na iyon ay nag-alay sila sa Diyos ng mga handog na sinusunog at mga handog na pinagsasaluhan. Sa lugar na iyon sa harapan ng buong Israel, iniukit ni Josue sa mga bato ng altar ang kopya ng kautusang isinulat ni Moises.
Lahat ng Israelita kasama ang mga matatanda, ang mga pinuno at ang mga hukom, at pati ang mga dayuhang kasama nila ay tumayo sa makabilang panig ng kaba ng tipan ng Diyos, paharap sa mga paring Levita na may dalanyon. Ang kalahati ng bayan ay tumayo sa tapat ng bundok ng Gerizim, at ang kalahati sa tapat ng bundok ng Ebal. Ganito ang utos ni Moises na gagawin nila pagsapit ng panahong tatanggapin na nila ang pagbabasbas. Sa sandaling iyo'y binasa ni Josue ang kautusan, ang mga pagpapala at ang mga sumpa ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan. Isa-isang binasa ni Josue ang mga kautusan sa lahat ng taong naroon, pati sa mga babae at mga bata at sa mga dayuhang kasama nila. Ikasyam na kabanata. Ang mga tagumpay ng Israel ay nabalitaan ng lahat ng mga hari sa ibayo ng Jordan, sa kaburulan, sa kapatagan, at sa baybayin ng dagat Mediteraneo hanggang sa Lebanon, sa dulong Hilaga. Ang mga haring ito ng mga Hiteo, ng mga Amoreo, ng mga Kananeo, ng mga Perezeo, ng mga Hibita, at ng mga Hebuseo ay nagsama-sama upang lusubin si Josue at ang bayang Israel. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Ai, umisip sila ng paraan upang malinlang si Josue. Nagdala sila ng pagkain at kinargahan nila ang kanilang mga asno ng mga lumang sako at mga sisidlang balat na tagpi-tagpi. Nagsuot sila ng mga pudpod at butas-butas na sandalyas at damit na gula-gulanit. Matigas na at amagin pa ang baon nilang tinapay. Pumunta sila kay Josue sa kampo ng Israel sa Gilgal. Ganito ang sabi nila kay Josue at sa kasama niyang mga pinuno ng Israel. Kami po'y galing pa sa malayong lupain. Nais po naming makipagsundo sa inyo. Ngunit sumagot ang mga pinuno ng Israel. Baka kayo'y mga taga rito. Hindi kami maaaring makipagtipan sa inyo. Nagmakaawa sila kay Josue. Handa po kaming maglingkod sa inyo. Tinanong sila ni Josue, sino ba kayo? Saan kayo galing? At ganito ang kanilang salaysay. Buhat po kami sa napakalayong lupain. Nagsadya po kami sa inyo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong Diyos. Narinig po namin ang ginawa niya sa Ehipto. Nalaman din po namin ang ginawa niya sa 2 haring Amoreo sa silangan ng Jordan, kay Sihon na hari ng Hesbon at kay Og na hari ng Bashan na nakatira sa Astaroth. Kaya't isinugo po kami ng aming matatanda at mga kababayan. Nagdala po kami ng baon at naglakbay hanggang dito upang makipagkita sa inyo at paabutin na kami handang maglingkod sa inyo. Marapatin po sana ninyong makipagsundo sa amin. Tingnan po ninyo ang tinapay na baon namin. Mainit pa po iyan nang umalis kami sa amin, ngunit ngayon matigas na at amagin. Bago pa rin ang mga sisidlang balat na iyan ang aming lagyan. Tingnan po ninyo, sira-sira at tagpi-tagpi na ngayon. Gula-gulanit na po itong aming kasuotan at pudpud na itong aming sandalyas dahil sa kalayuan ng aming nilakbay. Tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain, ngunit hindi man lamang sumangguni sa Diyos. Kaya't nakipagsundo sa kanila si Josue at nangako na hindi sila papatayin. Sumang-ayon din sa kasunduan ang mga pinuno ng Israel. 3 araw pagkatapos pagtibayin ng kasunduan, nalaman ng mga Israelita na hindi pala taga-malayo ang mga taong iyon, kundi taga-roon din sa lupaing iyon. Kaya lumakad sila at pagkatapos ng 3 araw ay natagpuan nila ang mga tinitirhan ng mga taong iyon. Ang mga lungsod ng Gibeon, Sepira, Berot at lungsod ng Jearim. Ngunit hindi magawang patayin ng mga Israelita ang mga taong iyon sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nanumpa sa kanila sa pangalan ng Diyos. At nagreklamo ang buong bayan laban sa pangyayaring iyon, kaya't nagpaliwanag ang mga pinuno. Nakipagsundo kami sa kanila sa ngalan ng Diyos ng Israel. Hindi natin sila maaaring saktan. Kailangang igalang natin ang kanilang buhay. Kung hindi, baka tayo parusahan ng Diyos dahil sa sumpang aming binitiwan sa kanila. Hayaan ninyo silang mabuhay. Gagawin natin silang tagapangahoy at taga-igib. Ipinatawag naman ni Josue ang mga taga-Gibeon at kanyang sinabi, bakit ninyo kami nilinlang? Bakit ninyo sinabing kayo'y taga-malayo? Gayong taga rito pala kayo. Dahil sa ginawa ninyo, isinusumpa kayo ng Diyos. Buhat ngayon,
Magiging alipin namin kayo, tagapangahoy at tagaigib sa bahay ng aking Diyos." Sumagot sila, "Ginawa po namin iyon, sapagkat napatunayan namin na talagang iniutos ng inyong Diyos sa lingkod niyang si Moises na ipamahagi sa inyo ang mga lupaing ito at lipulin ang lahat ng taong nakatira dito. At ngayon kayo nga'y dumating na. Natatakot po kaming baka kami lipulin ninyo. Kami po'y nasa ilalim ng inyong kapangyarihan ngayon. Gawin po ninyo sa amin ang inyong mamarapatin." Kaya't ipinagtanggol ni Josue ang mga taong iyon at hindi pinabayaang patayin ng mga Israelita. Subalit sila'y ginawa niyang mga alipin, tagapangahoy at tagaigib sa altar ng Diyos. Nananatili sila sa kalagayang iyon hanggang ngayon at naglilingkod sa altar ng Diyos saan man sila kailanganin. Ika-10 kabanata. Nabalitaan ni Adoni-Senedek, hari ng Jerusalem, na sinakop at tinupok ni Josue ang lungsod ng Ai. Nabalitaan din niya ang ginawa ni Josue sa hari at mga mamamayan ng Ai, at ang ginawa niya sa hari ng Jericho at sa mga taga roon. Nalaman din niya na ang mga taga-Gibeon ay nakipagsundo at naninirahang kasama ng mga Israelita. Labis itong ikinabahala ng mga taga-Jerusalem, sapagkat ang Gibeon ay kasinlaki ng mga lungsod na may sariling hari, higit na malaki kaysa Ai, at magigiting ang mga mandirigma nito. Kaya nagpadala ng mensahe si Adoni-Sedek kay Hoham, hari ng Hebron, kay Periam, hari ng Jarmut, kay Japia, hari ng Lakis, at kay Deber, hari ng Eglon. Ganito ang kanyang ipinasabi, "Kailangan namin ng inyong tulong. Kailangang salakayin natin ang Gibeon, sapagkat ang mga taga roon ay nakipagsundo kay Josue at sa mga Israelita." Nagkaisa nga ang 5 haring Amoreo, ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmut, ng Lakis at ng Eglon, at pinaligiran nila at sinalakay ang Gibeon. Nagpasabi naman kay Josue sa kampo ng Gilgal ang mga taga-Gibeon, "Huwag po ninyong pabayaan itong inyong mga abang alipin. Pumarito po kayong madali upang kami saklolohan. Iligtas ninyo kami. Pinagtutulong-tulungan po kami ng lahat ng mga haring Amoreyong naninirahan sa kaburulan." Kaya nga't dumating si Josue buhat sa Gilgal, kasama ang kanyang buong hukbo, pati ang magigiting niyang mandirigma. Sinabi ng Diyos kay Josue, "Huwag kang matakot sa kanila. Ibinigay ko na sila sa iyong mga kamay. Wala na isa man sa kanilang makakatalo sa inyo." Magdamag na naglakbay si Josue at ang kanyang hukbo buhat sa Gilgal, at bigla nilang sinalakay ang mga Amoreo. Niloob ng Diyos na magulo ang mga ito dahil sa takot nang makita ang hukbo ng Israel. Nilipol sila ng mga Israelita sa Gibeon. Hinabol sila sa paglusong ng Bet-Horon hanggang sa Azeka at sa Makeda. Samantalang tumatakas sila sa paghabol ng mga Israelita. Pinaulanan sila ng Diyos ng malalaking tipak ng yelo buhat sa langit. Umabot ito hanggang sa Azeka at napakaraming namatay. Mas marami pa ang namatay sa pagbaksak ng yelo kaysa tabak ng mga Israelita. Noong araw na ang mga Israelita ay pinagtagumpay ng Diyos laban sa mga Amoreo, nakipag-usap si Josue sa Diyos. Ito ang sinabi niya na naririnig ng buong bayan. "Huminto ka araw sa tapat ng Gibeon, at ikaw rin buwan sa libis ng Ayalon. Tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Hindi ba't nasusulat ito sa aklat ni Hasher? Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. Kailan may hindi nangyari at hindi na muling mangyayari na ang Diyos ay sumunod sa isang tao at nakipaglaban sa panig ng Israel." Pagkatapos nito, si Josue at ang mga tauhan niya ay bumalik sa Gilgal. Nakatakas ang 5 hari at nagtago sa yungib ng Makeda. Ngunit may nakaalam na doon sila nagtago at ito'y ipinasabi kay Josue. Kaya't iniutos ni Josue, "Takpan ninyo ng malalaking bato ang bunganga ng yungib at inyong pabantayan iyon. Ngunit huwag kayong titigil doon. Habulin ninyo ang kaaway. Unahan sila at harangin upang huwag makapasok sa kani-kanilang lungsod. Inilagay na sila ng Diyos sa inyong kapangyarihan." At sila nga'y pinuksa ni Josue at ng kanyang mga kawal, kahit may ilang nakatakbo at nakapasok sa mga napapadirang lungsod.
at bumalik na sa kampo sa Makeda ang lahat ng mga kawal ni Josue. Buhat noon, wala nang nangahas magsalita laban sa mga Israelita. Iniutos ni Josue sa kanyang mga tauhan, "Alisin ninyo ang nakatakip na bato sa bunganga ng yungib. Ilabas ninyo ang 5 haring iyon at iharap sa akin." Ganoon nga ang ginawa nila. Inilabas sa yungib ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmut, ng Lakis at ng Eglon. Nang nasa harapan na ni Josue ang 5 hari, tinipon niya ang kanyang mga mandirigma at iniutos sa mga pinuno, "Hali kayo, tapakan ninyo sa lieg ang mga haring ito." At ganoon nga ang ginawa nila. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matatakot o panghihinaan ng loob. Ganito ang gagawin ng Diyos sa lahat ng inyong mga kaaway." Ang 5 hari ay ipinapatay ni Josue at maghapong ibinitin sa 5 punong kahoy. Nang palubog na ang araw, iniutos ni Josue na ibaba sila sa pagkakabitin at ipinatapon sa yungib na pinagtaguan nila. Ang bunganga ng yungib ay pinatakpan ng malalaking bato na naroroon pa magpahanggang ngayon. Nang araw ding iyon, nasakop ni Josue ang Makeda at pinatay ang hari doon. Nilipol din niya ang buong bayan at wala siyang itinirang buhay isa man. Ginawa niya sa hari ng Makeda ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Buhat sa Makeda, sinalakay naman ni Josue at ng mga Israelita ang Libna. Ibinigay rin ng Diyos sa kanilang kapangyarihan ang hari at ang lahat ng mamamayan doon. Pinatay nilang lahat ang mga taga roon at walang itinira isa man. Ginawa ni Josue sa hari ng Libna ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Pagkatapos nito, kinubkob naman at sinalakay ni Josue at ng mga Israelita ang Lakis. Sa 2 araw ng labanan, muli silang pinagtagumpay ng Diyos. Nilipol din nila ang lahat ng taga roon tulad ng ginawa nila sa Libna. Si Joram na hari ng Gezer ay sumaklolo sa mga taga-Lakis. Ngunit tinalo rin sila ni Josue at walang itinirang buhay sa kanyang mga tauhan. Buhat sa Lakis, kinubkob at sinalakay ni Josue at ng mga Israelita ang Eglon. Sa araw ring iyon, nasakop nila ang Eglon at pinatay ang lahat ng taga roon tulad ng ginawa nila sa Lakis. Pagkatapos nito, si Josue at ang buong hukbo ng Israel ay umakyat sa mga bulubundukin at sinalakay nila ang Hebron. Nasakop nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng taga roon. Buhat sa hari hanggang sa kahuli-hulihang mamamayan. Gayon din ang ginawa nila sa mga karatig bayan ng Hebron. Sinunog nila ang lungsod at walang iniwang buhay, gaya ng ginawa nila sa Eglon. Hinarap naman ni Josue at ng buong hukbo ng Israel ang Deber. Sinakop nila ang lungsod at ang mga karatig bayan nito. Pinatay nila ang hari at nilipol ang lahat ng mamamayan. Ginawa rin nila sa Deber ang ginawa nila sa Hebron, sa Libna at sa kanilang mga hari. Sinakop nga ni Josue ang buong lupain, ang kaburulan sa silangan, ang mga nasa paanan ng mga bundok sa kanluran, pati ang mga lupain sa katimugan. Natalo nila ang mga hari sa mga lugar na ito at nilipol ang lahat ng naninirahan doon. At walang itinirang buhay ayon sa ipinag-utos ng Diyos ng Israel. Sinakop ni Josue ang lahat ng lupain buhat sa Kades Barnea hanggang sa Gaza, pati ang nasasakupan ng Goshen hanggang sa Gibeon sa dakong Hilaga. Sinakop niya ang lahat ng mga lupain at ang mga kahariang ito sa loob lamang ng isang tuloy-tuloy na pananalakay, sapagkat ang Diyos ng Israel ay kasama ng mga Israelita sa kanilang pakikipaglaban. Pagkatapos, bumalik si Josue at ang buong hukbo ng Israel sa kampo ng Gilgal. 11 kabanata. Nang mabalitaan ni Jabin, hari ng Hasor, ang ganitong mga pangyayari, nagpasabi siya kay Hobab, hari ng Madon, at sa mga hari ng Simron at Askaf. Pinabalitaan din niya ang mga hari sa kaburulan sa dakong Hilaga, sa kapatagan ng Jordan, sa timog ng lawa ng Sineret at sa kapatagan hanggang sa baybayin ng Dor sa gawing kanluran. Nagpasabi rin siya sa mga Kananeo sa magkabilang panig ng ilog Jordan, sa mga Amoreo, Heteo at Perezeo. Nagpadala rin siya ng mensahe sa mga Hebuseo na naninirahan sa kaburulan at sa mga Hivita na naninirahan sa paanan ng bundok Hermon
Sa lupain ng Mispa. Dumating lahat ang mga haring iyon, kasama ang kanilang mga sandatahang lakas. Halos sindami ng buhangin sa tabing dagat ang bilang ng kanilang hukbo. Napakarami rin ng kanilang mga kabayo at mga karwahing pandigma. Nagkaisa ang mga haring iyon na pag-isahin ang kanilang mga puwersa at sama-sama silang nagkampo sa may batisan ng Merom upang salakayin ng Israel. Ngunit sinabi ng Diyos kay Josue, "Huwag kang matakot sa kanila. Asahan mo, bukas sa ganito ring oras, lilipulin ko silang lahat para sa Israel. Lalagutan ninyo ng litid upang mapilay ang kanilang mga kabayo at susunugin ang kanilang mga karwahe." Kaya't sila'y biglang sinalakay ni Josue at ng kanyang mga kawal sa may batis ng Merom. Pinagtagumpay ng Diyos ang mga Israelita. Hinabol nila ang mga kaaway hanggang sa dakilang Sidon at sa Misrefot Maim sa gawing hilaga, at hanggang libis ng Mispa sa gawing silangan. Nagpatuloy ang labanan hanggang walang natirang buhay sa mga kaaway. Ginawa sa kanila ni Josue ang utos ng Diyos. Pinilaya nila ang mga kabayo at sinunog ang kanilang mga karwahe. Pagkatapos, bumalik si Josue, sinakop ang Hazor at pinatay ang hari roon. Nang panahong iyon, ang Hazor ang kinikilalang pinakamakapangyarihang lungsod sa mga kahariang iyon. Sinunog ng mga Israelita ang lungsod at pinatay ang lahat ng taga roon. Walang itinira na isa man. Natalo ni Josue ang lahat ng mga haring iyon at sinakop ang kanilang mga lungsod. Pinatay niyang lahat ang mga tao roon gaya ng inuutos ni Moises na lingkod ng Diyos. Maliban sa Hazor na sinunog ni Josue, hindi sinunog ng mga Israelita ang mga lungsod na nasa burol. Sinamsam ng mga Israelita ang kanilang mahalagang kagamitan at mga baka, ngunit pinatay nila ang mga tao roon at walang itinirang buhay. Ito ang utos na ibinigay ng Diyos kay Moises at ibinigay naman ni Moises kay Josue. Tinupad ni Josue ang lahat ng iniutos ng Diyos kay Moises. Sinakop nga ni Josue ang buong lupaing iyon, ang kaburulan at ang mga nasa paanan ng bundok na nasa hilaga at timog, ang buong saklaw ng Goshen at ang tuyong bahagi sa katimugan nito, pati ang kapatagan ng Jordan. Buhat sa bundok Halak, paahon sa Seir, hanggang sa Baal-Gaad, sa kapatagan ng Lebanon, sa may paanan ng bundok Hermon, ay nasakop lahat ni Josue at pinatay ang kanilang mga hari. Matagal ding dinigma ni Josue ang mga bansang ito. Walang nakipagsundo sa Israel, kundi ang mga Hivita na nanirahan sa Gibeon. Ipinahintulot ng Diyos na mahigpit silang makipaglaban sa mga Israelita, upang walang awa silang lipuling lahat at matupok ang kanilang mga lungsod, ayon sa sinabi ng Diyos kay Moises. Nang panahong ding iyon, sinalakay ni Josue ang lahi ng mga higante na tinatawag na mga Anaseo sa kaburulan ng Hebron, Diber, Anab, at sa lahat ng kaburulan ng Juda at Israel. Sila'y nilipol niya kaya't walang natirang Anaseo sa lupain ng Israel. Sa Gaza, sa Gat, at sa Asdod lamang ang may natirang ilan. Sinakop nga ni Josue ang buong lupaing iyon, tulad ng sinabi ng Diyos kay Moises, at ipinamahagi sa bawat lipi ng Israel upang paghati-hatian ang lahat ng bumubuo ng bawat lipi. Pagkatapos nito, namuhay na ng mapayapa ang mga Israelita sa lupaing iyon. 12 Kabanata. Nasakop ng mga Israelita ang lupain sa silangan ng Ilog Jordan, buhat sa Ilog Arnon hanggang sa bundok ng Hermon, at nalupig nila ang mga hari roon. Ang unay si Sihon, ang hari ng mga Amoreo, na nanirahan sa Hesbon. Sakop niya buhat sa bayan ng Aroer sa Ilog Arnon, pati ang kalahati ng libis nito hanggang sa batis ng Jabok sa may hangganan ng mga Amonita. Sa makatuwid, sakop niya ang kalahati ng Gilead. Gayon din ang Araba sa gawing silangan ng Jordan. Buhat sa gilid ng lawa ng Sineret patungo sa Bet-Hesimot sa gawing silangan, hanggang sa dagat na patay, tuloy sa paanan ng bundok ng Pisga papuntang timog. Nalupig din nila si Haring Og ng Bashan, isa sa ilang natira sa lahi ng mga higante. Nanirahan ng haring ito sa Astarot at sa Edrei. Sakop niya ang kabundukan ng Hermon, ang Salika,
ang buong Bashan hanggang sa lupain ng mga Hesoreo at mga Maakateo. Kasama pa rin ang nasasakupan niya ang kalahati ng Gilead, karatig ng lupain ni Sihon na hari ng Hesbon. Ang dalawang ito ay nilupig ng mga Israelita sa pamumuno ni Moises. Ibinigay ni Moises na lingkod ng Diyos ang mga lupain nila sa lipi ni Ruben, ni Gad at sa kalahati ng lipi ni Manases. Sa pamumuno ni Josue, tinalo ng mga Israelita ang mga hari sa kanluran ng Ilog Jordan, buhat sa Baal-Gaad, sa kapatagan ng Lebanon hanggang sa bundok ng Halak, sa pag-ahon ng bundok Seir. Ang kanilang mga lupa ay pinaghati-hati ni Josue sa mga lipi ng Israel upang maging pag-aari ng mga ito habang panahon. Saklaw ng mga lupaing iyon ng kaburulan, ang mga kapatagan, ang Araba, ang paanan ng mga bundok, ang Ilang at ang Negeb. Doon na ninirahan ang mga Heteo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Hevita at Hebuseo. Ito ang mga haring tinalo ng Israel sa pamumuno ni Josue. Ang mga hari ng Jericho at ng Ai na malapit sa Bethel. Ang mga hari ng Jerusalem at Hebron, ng Harmot at ng Lakis, ng Eglon at ng Gezer, ng Geber at ng Geder, ng Hurma at ng Arad, ng Libna at ng Adolam, ng Maseda at ng Betel, ng Tapwa at ng Hefer, ng Afek at ng Lazaron, ng Madon at ng Hazor, ng Simron Meron at ng Aksaf, ng Taanak at ng Megiddo, ng Kades at ng Jokneam sa Carmelo, ng Dor sa baybayin ng Dor, ang hari ng mga Goyim sa Galilea, at ang hari ng Tirza. Lahat-lahat ay 31 hari.